Hello, what's up? This is Cotman back again for another Ask Cotman segment po tayo. So, dito kung saan sinasagot lang po natin yung mga questions na iniiwan nyo sa comment section, sa Facebook page, Facebook group at sa YouTube channel ko po. So, expect na medyo boring po ito. So, sa mga hindi po sanay na nagsasalita lang yung host, kukwento lang ng mga knowledge for your information lang ng mga ideas, okay lang po, pwede na po kayo mag-move on sa ibang channel. Wala pong masama po doon. Okay lang po yan. Kasi boring po talaga tong video na to. And para hindi po kayo magalit sa akin na bakit kwento ka lang ng kwento eh. Yun po kasi yung, niremind ko naman kayo, yun po kasi talaga ang gagawin ko lang dito. This is a parang type of podcast pero question and answer naman po ito. So, sa mga sanay na, ilalatag ko na po yung tatlong questions na pag-uusapan dito and kayo mag-decide kung interesado kayo o hindi. If not, okay lang din, pwede na rin mag-move on. So, na-remind ko na po kayo sana wala na magre-reklamo dyan na bakit nagdadaldal naman ako dito sa channel na to. Kasi yun po ang segment. You've been warned, you've been reminded. Okay na, okay? Ito po yung mga questions. Unang tanong, actually hindi siya gumamit ng pangalan more para mga special characters. Pero basically ito po yung tinanong niya. Pwede po i-post kung gusto niyo pong basahin, post niyo po yung video. Pero basically ang tinatanong niya rito is, bottom line is masama ba sa storage ng Android ang pagre-reformat palagi? So nakakasama ba mag-reformat palagi ng smartphone? Yeah, magandang tanong yan actually and I'm sure maraming interesado dyan sa tanong na to na masagot. Sasagutin natin yan. So pangalawang tanong is galing kay Boss Jacob ISO9488. Boss, ask ko lang, nakakapagpabagal ba ng gaming performance ang pagkakaroon ng napakaraming photos at videos sa phone? Sasagutin din natin yan. That's a good question. Actually, it's a basic question pero sasagutin pa rin natin. Kasi kung may nagtanong, ibig sabihin meron pa rin mga kapwa natin Pinoy na hindi aware. Kasi hindi naman lahat ng Pinoy is techie. Okay? Iba dyan, walang pakialam talaga sa tech. So kapag na-curious sila, sasagutin natin yan para malinawan sila. Next, Tech Topics by Cotman. Galing kay Christoph naman. Boss Christoph, shoutout sa iyo. Boss, may ask lang ako ano ba siya ng level ng unit, entry level to flagship. Presyo ba o Antutu score? Actually, controversial to na tanong. Nasagot ko na yata to before kaso nga lang masyado na old yun. 2020 ko pa yata sinagot yun. 2021. Matagal na. And napag-iwanan na yun. And ang dami na rin na paulit-ulit na tinanong to. Para ba malalaman doon ng flagship at smartphone? So, babalik natin sa 2024 and hopefully this time mas maraming ma-reach yung video na to. Okay? So, interesado ka. At ito na po yung tanong. May nagustuhan ba kayo? Kung may nagustuhan po kayo, stay lang po kayo. Ito na po. Sasagutin na natin. Let's start. So, sa unang tanong, galing kay Boss, special characters. So, doon muna sa pinaka-bottom line na tanong niya. Masama ba sa storage ng Android ang pagre-reformat palagi? Ang pinaka-straight po na sagot dyan sa tanong na yan is hindi po masama mag-reformat kayo araw-araw. Hindi po masama yon. Masama lang yon. Okay, nagiging masama lang yung pagre-reformat araw-araw kapag low quality yung smartphone. Usually masama yun sa sa bangketa, class A ng mga smartphone. Yung mga peke na sasabihin Samsung Ultra, S23 Ultra pero peke pala ang laman is 1 MB or 1 GB lang na storage. Yung puno agad. Yung mga gano'n yun yung mga low quality. Pero sa mga quality ng mga smartphones natin, nabibili natin na from kilalang brand at totoong mga item, hindi po fake items, hindi po masama actually mag-reformat ka araw-araw. Pero hassle po. Sobrang hassle po ang pag-reformat araw-araw. That is why hindi yun nire-recommend. Big mistake po yun. Bakit? Unang-una, ang dami yung i-download. Pagka-reformat nyo, tapos pagka-open, kukonek sa internet, magda-download muna siya. Siyempre, mga updated version ng system apps and services. So, doon pala kakain na ng internet. May oras na agad yun. And then, after nun, i-update nyo pa yung mga current na mga built-in native na mga apps sa Play Store. And then after nun, mag-i-install ulit kayo ng mga games nyo. So kung araw-araw yung gagawin nyo, parang uubos kayo na at least siguro mga 3 to 4 hours para matapos nyo yun. So nag-access sa orasyon. So hindi po yun recommended. Pero like I said, hindi po masama yun sa mga quality na smartphones, kilalang brand na smartphones, hindi po masama ang araw-araw mag-reformat. Now, ano yung recommended naman? Ano ang recommended na pag-schedule ng pagre-reformat ng smartphone? Kasi nabanggit niya rito, ngayon sabi mo isang nagre-reformat ka ng phone mo every month. Hindi ko po sinabi yan. Kung sinabi ko man yan, tingin ko hindi para sa akin. Para sa mga heavy users yan, yung Miya nag-i-install, yung mahilig mag-experiment. May mga kilala akong ganito na nag-experiment sila, install kasi may mga nakitang apps, gusto nila i-try, and games, gusto nila i-try, and then, so araw-araw, install, uninstall, paulit-ulit. So kapag gano'n ang gawain mo,
Possible kasi na marami po may iwan ng mga temporary cache files, mga temporary files, mga empty folders. So, magtataka ka, ba't napakaraming folders pero kukunti lang naman yung apps mo. So, kapag ganoon ang gawain mo, yes, I would recommend na monthly, mag-reformat ka na lang. Kasi hindi normal yung ginagawa mo. But, para sa mga average users, kung light user ka, once a year, yun po, sapat na yun, recommended ko, once a year kasi para matanggal nyo yung mga naiiwang mga cache files, yung mga cookies sa mga web browsers nyo, sa mga web views, lahat po. And kung may naklik kayo ng mga kakaibang link along the way bago mag-isang taon, or mga na-install kayo ng APK or mga apps na kung saan galing, para matanggal po lahat yung malinis. Baka may malware po, may mga cookies na rogue dyan sa smartphone nyo, at least matanggal yan. So at least once a year, mag-reformat po kayo. Yun yung best sa mga average user. Again, this is a recommendation. Hindi po kayo compulsory na sundin, hindi nyo rin po kailangan sundin. Walang multa. Hindi po kayo ikukulong kung hindi nyo po susundin ito. But this is a recommendation. At least once a year, mag-reformat kayo. Siyempre, bago kayo mag-reformat, make sure na tandaan nyo yung mga logins nyo, like passwords, and yung mga favorite files nyo, importanteng files, pictures, videos, music, etc. I-backup nyo sa laptop, sa flash drive nyo, external storage kung saan, or sa cloud storage like sa Telegram, kasi yun ang official ko na ginagamit na cloud storage, yung aking Telegram account, kasi meron doon saved messages which is ako lang nakakakita. Doon hanggang 2 GB pwede ko kasing i-save na mga files. So yeah, I would recommend. Actually may video ako nun, 2 video about Telegram kung paano gamitin, na iwan ko lang sa link sa video description in case na interesado po kayo. Pero yun, bago kayo mag-reformat, do a backup, files, etc. Accounts, logins, so on. Siyempre, mabubura lahat eh. Kapag nag-factory reset po kayo, mabubura po lahat ng laman ng smartphone nyo. Babalik siya sa unang araw, kung ano itsura niya noong unang araw na binili nyo siya. Unless na system update nyo na siya. So, yung pinaka-basic lang na system update yung makukuha nyo. Kasi ang mga system updates, kung hindi po nyo alam, sa mga hindi pa po nakakalam, are fixed, almost permanent. Napapalitan lang sila or natatanggal lang yung mga system updates kapag nire-flash mo siya sa lumang version, or may dumating na bagong system update para patungan siya. Pero basically, kung wala nang darating na updates, fixed na po yan eh. Kahit mag-factory reset kayo pa ulit-ulit, nandyan na yan. Hindi na po babalik yung lumang version. System updates po kasi tawag dyan. Okay, kung system updates lang naman, pero yung mga updates galing sa Google Play Store, temporary yon. Pag nag-factory reset kayo, mawawala lahat yon. Back to zero yon. So yun po ang pinaka-recommended ko once a year. Ngayon, kung medyo heavy user kayo, nasa gitna kayo ng, yung kanina, sinasabi ko na miyat-miya na install, uninstall. Minsan naman, wala naman kayo sa mood maglagay lagi ng mga install. Masaya na kayo kung naka-install sa mga smartphone nyo. Siguro at least, like kung heavy user ka, mga 6 months. Yun yung pinaka-recommended ko na pinaka-madalas yung gagawin. Every 6 months, do a factory reset. I would recommend din na pag nagpa-factory reset kayo, remove nyo yung micro SD card kasi minsan nadadamay siya. May mga settings sa phone kasi na dinadamay pala nila yung pati micro SD card, buburahin ang laman. So tanggalin nyo muna yung saglit. Napakadali lang po kung magreklamo. Tanggalin nyo na lang yon just to be sure. Okay? Tanggalin nyo yung mga micro SD card nyo. Okay? Ngayon kung tiwala naman kayo sa smartphone nyo na hindi buburahin yung laman ng micro SD card nyo kahit na magpa-factory reset kayo, okay? Be my guest. Phone nyo po yan, gamit nyo po yan, okay? Pero I would recommend, tanggalin nyo na lang, pati SIM card, tanggalin nyo na lang din. Kasi nagkaroon ako dati ng a few instance nung kasagsagan pa ng pagkukuting-ting ko ng mga smartphones ng mga ibang tao, yung mga kliyente, nadamay pati yung laman ng SIM card. Nabura yung mga phone book. Pero good thing, gumagana pa rin yung SIM card. It's just nabura yung phone book, lahat. Dinamay yung smartphone. So, I would recommend na tanggalin nyo na lang lahat. For safety lang, okay? Again, pwedeng hindi, pero for safety, tanggalin nyo na lang. So, yun. Sa tanong niya again, kung masama ba mag-factory reset or mag-reformat ng phone palagi, hindi po. Hindi nga lang siya recommended at hindi rin practical kasi nga sa uulit-ulitin mo i-install lahat yan, gagamit ka ng internet at uubos ka ng oras. Swerte mo kung malakas sa internet mo, mabilis, siguro 2 hours tapos ka na. But sa mga babagal lang internet, aabutin niya ng 4, baka kalahating araw pa para lang makompleto mo na ma-install Genshin Impact, ilang gig yun, 30 gig. Mobile Legends, around 10 gig. Call of Duty Mobile, nasa 30 gig din kung di ako nagkakamali. So, ang laki po nun. Kung mobile data lang gamit yun, ang bagal po nun. So, yeah, I wouldn't recommend na lagi. Again, hindi nakakasira, pero hindi rin naman
practical at hindi rin naman matalinong choice yung palagi ka nagre-reformat. Pero again, device mo yan, you have your freedom, bahala ka. These are just recommendations. Emphasis ko lang yung part na yun. Sinasabi niya rito about sa PC, pwede nyo i-pause kung gusto nyo basahin, but I don't think, hindi ko naiintindihan yung ibang mga sinasabi niya rito. Parang hindi ito yung diniscuss ko. Pero yun nga, sasagot na lang niya is, yung sagot na lang sa pinakatanong niya, hindi po masama. Okay lang. Why? Why nga ba hindi masama? Ito maganda tong part na to. Bakit hindi masama na lagi mag-reformat? Unang-una, ang mga non-flash, okay? Non-flash po ang tawag dyan sa mga eMMC, UFS, SSD. Mga non-flash po yan, okay? I-google nyo lang meaning yan. Alam ko ang ibig sabihin is not and. Kasi dati nor yan not or. Then not and, so NAND, then flash drive, and so on. Volatile yan. So anyway, may ibang story na siguro yan. Pero basically, ang mga non-flash, yun nga, UFS, eMMC, SSD, NVMe, lahat yun, non-flash. Ang mga non-flash ay may at least minimum of 10,000 read-write cycles at 100,000 read-write cycles. Okay? Kapag low quality yung non-flash, again, eMMC, UFS 2.1 man yan, 3.1 and so on and so forth. Kapag low quality, usually nasa 10,000 lang yan. Pero wala na, sa pagkakaalam ko, okay, last I checked, sinaunang capacity pa yun yung 10,000 read-write. Kasi 10,000, kasino lang yun. Ang bilis lang nun matapos, like a few months lang yun. Lalo kung gamer ka, ang bilis lang yun. So, that is why, ang alam ko, ang average na talaga yun, yung totoong average na ngayon, ngayon 2024 is 100,000 cycles. Okay? Wait, papakita ko sa inyo para sabihin nyo naman di ako nanguhula, no? Ito actually yung documentation from International Journal of Research, Engineering and Technology. Iwan ko yung link nito kung gusto nyo basahin ito, but meron sila, wait, sabihin natin, pakita ko na sa inyo yung, ito yung buod. Ito basically yung question ko sa Google, non-flash average wear rate. So, 10,000 to 100,000 life cycles. Pero ito ay hindi na siya talaga 10,000. Alam ko nasa 100,000 life cycles na talaga ang mga smartphones ngayon. Itong 10,000 ito yung mga fake na nabibili sa bangketa na kunwari Samsung, kunwari Oppo, kunwari Vivo, kunwari Infinix, pero mga fake pala. Yun yung mga 10,000. Kaya mabilis po silang masira. Mabilis silang masira. Few gamit lang sila na agad. But in average, alam ko 100,000 life cycles yan. Ano ang conversion yan actually sa real use? So average use, dyan ay aabot ng 3 to 4 years. Kung di ako nagkakamali. Wait. Check din natin para sabihin nyo hindi ako nanguhula. Ayun. Eto. Sa eMMC, 3 to 4 years bago use, average kung ngayon, kung light user kayo, hindi naman kayo mahilig mag-games, so on and so forth, pwede nyo pang i-extend on 3 to 4 years ng hanggang 8, 10 years maybe. Again, this ganun po katagal by average use yung 100,000 na cycles na read-write. Just in case lang hindi naintindihan ng iba dyan, yung read-write po is yung po ang naglumalaspag sa isang storage memory. Okay, si UFS man yan, UFS 2.1, 3.1, eMMC, read-write, ibig sabihin, read pag binabasa nyo yung laman ng storage. Write kapag may sinesave kayo sa storage nyo, like mga games, apps, yun ang write. So, read-write. So, pareho po yun, alin man doon ang nangyayari, read ng read or write ng write, yung smartphone nyo sa storage na yun, yun po ang lumalaspag sa mga storage na to, mga NAND flash. Okay, again, eMMC is a NAND flash and UFS is also a NAND flash. Ayan, eMMC, NAND flash, UFS uses NAND flash. So, lahat po yan mga NAND flash. Iba-ibang technology ng NAND flash, pero lahat po sila NAND flash. So, yeah, counted po as read-write ang pagre-reformat. Pag nag-reformat po kayo ng smartphone, counted po siya as read-write na rin. Kasi buburahin niya po yung luma, babasahin niya yung mga original na files ng system ng Android, isusulat niya ulit yun sa bago para mag-reformat. So, may nangyayaring read-write. So, every time na nagre-reformat po kayo, counted po siya as read-write. And then, syempre, yung 100,000, babawas po siya doon sa 100,000 na cycle. Yung 100,000 na yun, hindi po ganun kabilis maubos yun. Ang dami po ng 100,000 na read and write. Yun nga, sabi rito, sa eMMC, 3 to 4 years po inaabot yun yung 100,000. And the same goes yata sa UFS. Nasa 3 to 4 years din yung 100,000 na cycle na yun. So, again, doon sa tanong na mabilis ba makasira? No, hindi po. Hassle, yes. Napaka-hassle po na miyat-miya kayo nagre-reformat. Pero hindi po siya mabilis masira. Kapag mabilis masira ang smartphone,
Kapag, take note ko, ito ha, kasi dito nagkakaroon ng ano dyan, may magyayabang dyan, ba't akin nasira agad, kaka-reformat ko lang. Kapag ang smartphone nyo madaling masira na sa kaka-reformat, unang-una baka second hand na yan. So malamang laspag na yun nung bago nakarating sa inyo. At sinabi lang na ginagamit nila yung word na lady-owned. Pero totoo, wala namang kinalaman yan. Hindi porket lady-owned, hindi gamer. Walang ganoon. So, pag mga second hand, usually, yun yung masisira yun kapag nag-reformat o nasira. Baka may defect na yun nung binenta sa'yo. Ngayon, brand new mo binili, pero nasira pa rin, kaka-reformat mo. Malamang, low quality yung nabili mo. Okay? Low quality. May factory defects, so on and so forth. Kasi hindi ganun dapat ang standard at average na read and write ng smartphone na yon. So, huwag niyo akong pagyayabangan sa comment section na baka sa akin nasira yung smartphone ko, kaka-reformat ko. May problem sa smartphone mo, either ikaw o yung item nung nakuha mo. Okay? Pero by average, dapat 100,000 cycles. Average, not exact. Hindi po yan absolute. Average lang. Okay? So, yun. Yun po yung sagot sa tanong ni Boss Special Characters. Okay? Sa susunod na tanong kay Boss Jacob Ison, Boss, ask ko lang, nakakapagpabagal ba ng gaming performance ang pagkakaroon ng napakaraming photos at videos sa phone? Okay. Basically po, hindi. Okay? Lalong-lalo na kung malaki pa yung free storage. Ibig sabihin, yung storage na pwede mo pang pag-savean ng marami pang videos and photos. Ang mahalaga lang po lagi is meron po kayong at least 10 to 20% na free storage na nilalaan. Okay? Para saan yung 10 to 20%? 10 to 20% po is ginagamit po yun for cache filing, for caching. Ang caching po is importante po yun kapag ka naglo-launch ang smartphone ng mga games, ng apps, kapag ka iniiwan nyo sa background. Importante yung mga ganun, yung mga caching na yon. Kapag ka na may binibisita kayo mga apps, gusto nyo pagbalik nyo nandun pa rin, caching din po ang tawag doon, so on and so forth. So that is why recommended na mayroong minimum of 10%, pero hanggat maaari 20%, mas mataas pa, na natitirang free storage sa smartphone nyo. So hanggat hindi nyo naman nasasagad yun ng 10 to 20% na natitira na lang, hanggat hindi nyo nasasagad, hindi po yan nakaka-apekto actually sa bilis ng smartphone. Nakaka-apekto yung dami niyan, yan, maraming photos and videos, nakaka-apekto yan. Kapag nag-open kayo ng gallery, yes, of course, si gallery po kasi, yung mga gallery natin, gallery ng smartphone, gallery is kung doon natin view yung videos at saka pictures natin. Yung mga gallery app po kasi yan doon talaga mararamdaman natin na babagal na siya kapag napakarami ng pictures and videos. Pero hindi po yung buong phone ang bumabagal doon. Ang bumagal lang doon malamang is yung gallery app lang. Kasi nga, nahihirapan na siyang basahin lahat ng mga thumbnail na binuo niya. Yung maliliit na square, thumbnail po ang tawag doon para ma-idea ka kung ano ang laman nung picture na yon. Kapag kinlik mo yon, ma-idea ka kung ano ang lalabas, ano yung ma-view mo, picture ba siya o video. Ang tawag po doon thumbnail. Parang yung sa amin sa YouTube, yung mga nakikita nyo, pag pumunta po kayo sa channel namin, may mga pictures. Ang tawag po doon thumbnail. Okay, yun ay mga temporary files. Okay? Ngayon, paano mapapabilis ulit ang mga gallery app? Siyempre, pwede nyo pong i-clear storage ang gallery app. Yung app po i-clear storage nyo. Hindi po kayo magdi-delete dito ng pictures or videos. Kapag nag-clear storage kayo ng clear storage, alam niyo naman na siguro yun. Kapag nag-clear storage kayo ng gallery app, okay lang po yun. Kaso nga lang, uulitin niya ulit gumawa, mag-create ulit ng mga bagong thumbnail. And usually, nakakatulong po yun. Usually, hindi absolute. Pero usually, nakakatulong po yun para bumilis ulit yung gallery app. Okay, yung app. Kasi nahihirapan na siya kung tinambakan nyo na napakaraming photos and videos. Okay? Pero hindi po yun directly nakaka-apekto sa phone. Malamang yung app lang magkakaproblema doon. Yung gallery app. As long as hindi bababa sa 10 to 20% yung free storage. So hanggat maaari, huwag nyo pong pupunuin yung storage nyo kasi mahihirapan ng gumawa ang smartphone ng caching, yung pagra-run, so on and so forth, ng mga apps and games. Mahihirapan siya kapag napakaliit na po nang iniwan yung free storage, yung extra storage na hindi nagagamit ng mga files nyo at apps and games. Kailangan 10 to 20%. Okay? Hanggat maaari, kung may support for micro SD card ang smartphone nyo, doon nyo isave yung mga photos and videos nyo para hindi nyo napupuno yung internal storage. Kasi mga photos and videos, hindi naman yan kailangan na laging naka-on yung storage. As long as nandun lang yan sa phone, i-access lang yan ng phone kapag gusto nyo i-view yung photo and video,
Very good yun, okay? Now, what if walang micro SD card slot? Eh di gagamit kayo ng mga external storage gaya ng ginagamit ko. Saan ba? Wala rito eh. Basta yung external storage na sinasaksak sa USB. May mga binibenta na po na 512GB, 1TB, 2TB doon. And ako, yun ang ginagamit ko since ang gamit ko lang dito yung mga 256GB na mga storage. So, madali mapuno sa akin yan as a vlogger kasi nagbi-video ako na matatagal. Kagaya nito, ang tagal ng video na to. I'm using Samsung. So, malamang malaking storage na naman ito. So, yeah, that's why. So, yun. Nakakabagal ba sa phone? As long as hindi po kayo nakababa ng 10 to 20%. At usually, ang nakaapektuhan lang yan, ang bumabagal lang yung gallery app. Okay? I hope na informative yung part na yan. And finally, sa tanong ni Boss Christoph, Boss, may ask na ako, ano ba siya ng level ng unit entry level to flagship? Okay, maganda yan. Alam nyo ba na hindi basihan ang chipset para sabihin flagship ang smartphone? Maraming nag-react yan. Actually, a few years ago, may mga nakipagtalo sa akin. And actually, nilinaw din ito ng ibang mga kapwa ko vloggers and bloggers na ganoon naman talaga. Hindi po basihan ang chipset as flagship. Alam nyo ba na pwedeng ang brand ay pumili ng flagship na ang chipset doon ay hindi yung latest and greatest? Yes, pwedeng luma. Gusto nyo ng proof? Ito po. Kapag sinearch nyo sa inyong Google Chrome o inyong web browser, ito, Infinix flagship smartphone of 2024. Ano ang lalabas? Ano daw ang flagship smartphone ng Infinix? Meron bang Infinix ng Dimensity 9300? Wala. Currently, at least sa Pilipinas, wala, di ba? So, ibig sabihin, ang flagship smartphone nila ay hindi latest and greatest na chipset. Ito ang proof. Sa mismong website ni Infinix, that's www.infinix mismo yan ha, nakalagay dito, basahin nyo maigi. Zoom in. Infinix GT20 Pro flagship launch. Infinix GT20 Pro. Ano ang specs ng Infinix GT20 Pro? Infinix GT20 Pro. Flagship siya ni Infinix. Pero, ang chipset niya, hindi flagship, hindi latest and greatest. That's just Dimensity 8200. Okay? So, ano ibig sabihin ng flagship smartphone sa isang brand? Gusto ko lang linawin to sa inyo ha. Huwag nyo na ipilit na, hindi yan flagship, hindi yan Dimensity 9300, hindi yan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Mas marunong pa kayo sa brand. Ang definition po kasi ng flagship, word na flagship is kung ano yung best ng isang company. The finest, largest, or most important one of a group of things. Okay? So, sa isang company, such as products or stores, yung finest or largest or basically pinaka-importanting product ng isang company. Kung ang tingin ni Infinix ay ang pinaka-finest niya, pinaka-best, pinaka-importanting smartphone ni Infinix ay yung GT20 Pro, hindi pwedeng mas marunong pa tayo na hindi yan flagship. Eh, parang kay Infinix, flagship nga daw yan eh. Okay? Another sample, kung ayaw nyo maniwala. Ito, Itel flagship phone of 2024. Sa tingin nyo, ano ang flagships? Meron bang Itel na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 or Dimensity 9300? Wala. So ano yun? Itel. Mismong website po ni Itel yan ha? Website ni Itel. Unveil flagship smartphone S23 Plus. Alam nyo ba ang spec, ang chipset na nakalagay sa S23 Plus? Unisoc. So, tinawag yung flagship ni Itel kasi yun yung best, yung finest, yung most important na smartphone sa kanila. So, hindi po tayo pwede magmarunong na hindi yan flagship. Eh, yun yung finest ng company. Ano mas marunong pa tayo? Eh, by definition naman, by definition ng flagship is kung ano lang yung finest, largest, or most important one of a group things such as products, stores, etc. Ito pa, mas specific sa sitwasyon na tinutukoy ko. What does flagship phone mean? Ang sagot, a flagship phone is top-of-the-line model from a smartphone manufacturer. Kung ano yung top-of-the-line ng company, yung smartphone manufacturer, yung smartphone brand, kung ano yung top-of-the-line nila, yun po ay flagship na maituturing. Yun yung best nila eh. It doesn't mean na kailangan latest and greatest na chipset. Okay, huwag nyo pong ipilit. Ay na, by definition, ang dami niyan. No? Ang dali lang pong i-search. Another sample, Itel yun. Try naman natin sa Tecno. Tecno, ito. Does Tecno have a flagship phone? Chinese brand Tecno's new flagship phone puts its camera Tecno Camon 30 Premier 5G. See? Ano ang chipset ng Tecno Camon 30 Premier 5G? Ang specs niya, ang chipset niya is Dimensity 8200 din.
not Dimensity 9300, not Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 8200 din. So sa mga mapipilit dyan, mas marunong pa sa definition, general definition ng lahat ng mga companies, mas marunong pa kayo sa mga companies, ayan po, maraming samples, okay? Yun yung unang definition ng flagship. Kung ano yung best, finest ng isang company, yun yung flagship nila. And then of course, the second definition of flagship is flagship by chipset, okay? So wala pong kinalaman nito kung anong smartphone ang paglalagyan. Kahit na walang smartphone na inilagay eh. Pero this year kasi ang flagship chipset is Dimensity 9300, Dimensity, and Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So flagship siya by chipset. Yun yung nakasanayan yun lahat na ipinaglalaban yun na hindi flagship ang nilalabas nila Infinix. Okay? Yung pinaglalaban nyo, yun. Flagship by chipset. Oh yeah. Nagkakaintindihan tayo. Iba yung flagship by brand, iba rin po yung flagship by chipset. So usually, ang kinukumpara nyo ba kung flagship yung sa Samsung kasi sila Samsung ang gumagamit ng latest na Dimensity or latest na Qualcomm. Si Apple, siyempre may sarili silang chipset, yung Bionic. Sila Huawei, may sarili ding flagship. So on and so forth. Vivo, Realme, Oppo, yun. Flagship, gumagamit sila ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 or Dimensity 9300. Or at least kung ano yung latest ngayong taon. Okay? Ngayon, another question niya actually is about sa entry level naman. So, basically, basta below 10K, usually basta below 10K, entry level na makukonsider yon. Kahit yung ITEL S23 Plus na flagship ni ITEL is below 10K. Nasa 5,000, 6,000 yata yung S23 Plus, diba? Kasi unistock lang yon. Flagship niya yon, pero pwedeng tawagin pa rin entry level. So, ang tawag doon, entry level flagship or flagship entry level. Pwede pagsamahin yun. Ay, ganun eh. Entry level. Kasi considered na entry level ang smartphone pagka below 10,000 pesos. Going pataas, 11,000 to 25,000. Considered siya, or hindi, actually hanggang 30,000 pa nga. Considered pa yun as mid-range naman. And then 31,000 pataas, yun, usually flagship na yun. Pero syempre, depende pa rin yan sa company. Merong mga company like Samsung, meron sila 30,000 plus na mga smartphone, pero mid-range lang yun. Kasi ang mga flagship nila nasa 50 to 100,000 pesos. So, depende pa rin sa company. Okay? May mga tricky siya na sitwasyon ika nga. Ngayon, ang tanong niya, presyo ba o Antutu score? Ito pa. Kung usapang presyo naman, syempre, kung ano yung pricey, mamahalin ng isang brand nung taon na yon, kung 2024 yung napanood to, 2025, 2026, kung nung taon na yon, ano yung pinakamahal nilang smartphone, yun usually ang flagship smartphone nila. Okay? Understood? So, what about Antutu score? Okay? Usually ganoon naman, kung ano yung pinaka-highest na Antutu score, yun considered na flagship smartphone. Pero I would remind you na wag kayo magtitiwala sa Antutu score. If you search Google, alam nyo naman kung sa mga matatagal na dyan, sa mga avid dyan, na mga enthusiast din talaga about sa Antutu score po is nababayaran, nasusuhulan, na under the table. Just to prove to you, may mga history sila. Actually, marami. Galing kay Huawei, even with Samsung, so on and so forth. Basta before. So, Antutu is not really a very reliable source of performance benchmark kasi nga nababayaran po sila. Ito, 7 smartphone companies that were caught cheating on Antutu score. Benchmark apps for favorable apps. Realme caught manipulating cheating. Oh, ito. Huawei, Honor, Xiaomi, OnePlus, Oppo, MediaTek, Realme. Oh, yeah. Mga nag-cheat sila. Yeah, Huawei, Honor, see? Pag binasa nyo, 24 sleep scores which didn't sit well with customers, break their trust of customers, but it also tainted the brand's reputation. Si Xiaomi, ginawa rin po yun. It's not as big of a culprit as Huawei Honor, but the company was found inflating scores. Even OnePlus, Oppo, eto si MediaTek, actually, hindi rin naman malinis si MediaTek. Ginawa niya rin po yun. So, wag po kayo masyadong 100% nagtitiwala kay Antutu or actually any benchmark. Gagamitin nyo lang po. Okay, wag na nyo kakalimutan na ang mga benchmark ginagamit lang po yan. Benchmarking apps like Antutu, kay Geekbench 6 yan, 3D Mark, lahat. Ginagamit lang po yan as base. Base lang po, base reference. Hindi po 100% ibubuhos yung tiwala nyo doon ng mga benchmark apps. Base reference lang po para may idea tayo kung hanggang saan ang
possible na performance na may bibigay ng smartphone na hawak natin. Base performance, not 100% reliance dun sa benchmark app, especially Antutu. Okay, again, base reference lang. Understood? So yun. So again, presyo, pinakamahal, usually flagship yun. Antutu, pinaka-highest, usually flagship yun. Yun. I hope malinaw kahit paano, no? So I hope nasagot ko lahat ng tatlong tanong na yun na maayos, and kahit paano naging informative sa inyo, kahit katiting lang, sobrang katiting lang, naging helpful pa rin para maging mas malinaw sa inyo yung mga bagay tungkol sa smartphone na ginagamit nyo. So yun, hanggang doon lang. This is Scotman. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo. Kung nakaabot kayo dito sa dulo, pabanggit naman kung taga saan po sila para ngayon 2024 alam ko kung mga taga saan po yung mga nanonood sa akin dito sa channel na to. Taga saan ka, boss? Pasabi na lang sa comment section, pag-usapan natin para alam ko hanggang saan nakakarating tong video ko ngayong 2024. So yun, anyway, kung may mga questions din kayo, pwede nyo rin ilagay sa comment section. Idagdag nyo na lang din doon kung taga saan kayo din yung question nyo. Kapag maganda yung tanong nyo, tingin ko makikinabang maraming Pinoy sa tanong na yon. Kapag sinagot, feature natin sa susunod na Ask Scotman. So hanggang doon lang, this is Scotman. I'll talk to you again soon.